ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jill. TJ Lindsay, I need advice. Gusto ko na po kasing umalis sa marriage namin. Kasi feeling ko, hindi na po okay yung mental health ko. 3 times na pong nagloko yung asawa ko. Unang beses nangyari ay nung 3 months pa lang kaming kasal. 3 beses naming inayos. 3 beses ko siyang pinatawad. Kailangan ko siyang patawarin dahil buntis ako nung first and second na pagloloko niya. Inuna ko yung mga kids namin. Ayoko na magkaroon pa ng problema kasi sobrang stressed na ako nung time na yun. Paano ba naman? After ng kasal namin, housewife na lamang ako. Kaya naman nung magkaanak kami, ako lahat. Kahit pagod, puyat, may sakit. Kahit hindi okay yung pakiramdam ng mga anak ko, ako lang lahat ang umiintindi sa kanila. Mag-aalaga lang siya kapag may ibang tao o kapag nandyan yung mga magulang niya. Siya lang yung nagtatrabaho sa aming dalawa. Nagpapasalamat naman ako sa part na yun. Sa ibang tao, napakabait niya. Yung ibang tao, inaalala niya. Pero pag sa akin, balewala na. Sa totoo lang, pagod na po akong intindihin siya. Kasi kapag kausap ko siya, parang hindi niya naman ako iniintindi. Feeling niya nagdadrama lamang ako. Kaya, hindi na lang ako nagsasalita. Kapag meron siyang kailangan, kakausapin niya ako. Kasi may kailangan siya. May kailangan iutos, ihingi ng pabor, ipagawa. Alam mo yung pakiramdam na kasambahay ako at parausan na lang ng asawa ko. Yun yung feeling ko. Yun yung tingin ko sa sarili ko. Sinabi ko na sa asawa ko na hindi okay ang mental health ko. Isang beses lang yun. Kasi after nun, wala naman akong narinig mula sa kanya. At hindi rin naman niya binigyan ng solusyon kahit kailan. Nagkaroon din po ako ng napakaraming utang dahil sa hindi ko mapagkasya yung sahod niya. Lagi niyang sinasabi kapag June na, sasabihin niya na, "Oh, nagbayad na naman ako ng mga utang mo." Utang ko? Para sa pamilya naman yun eh. Para sa mga anak namin yun. Gatas, diaper, mga ointment at gamot ng mga bata. Sobrang sakit lang po makarinig ng ganon. Buong buhay ko kasi binigay ko na sa kanya at sa mga anak namin. Sa isip ko sana hindi ko na lang pala give up yung career ko. Hindi sana ako aasa sa kanya at hindi sana ako magkakaroon ng maraming utang. Kaya naman naghahanap po ako ngayon ng trabaho. Kasi na-realize ko na
hindi ko pala pwedeng sandalan yung asawa ko sa mga sitwasyon na magigipit ang pamilya namin. Sa totoo lang po, DJ Lindsay, gusto ko na pong lumayo. Kasi gusto ko nang ayusin yung sarili ko. Lalong-lalo na yung mental health ko. Inaalala ko kasi yung pag-aalaga ko sa mga anak ko. Baka maapektuhan sila. Inaalala ko rin yung pamilya ko. Lalong-lalo na yung magulang ko. Kasi wala naman silang kaalam-alam sa nangyayari sa akin. Kaya naman DJ Lindsay, araw-araw, pinagdarasal ko na sana makayanan ko pa. Ano po bang magandang gawin? Muli, ako po si Jill. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Kapulungan. Check your time, 11 minutes after 9. 9:11 on the clock. Wow! Ay pa rin po ang istasyon na same, pero iba. Hanggang we are number 106.7 Energy FM. Wow! Gawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! At syempre din yan, kasama nyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. We're live on Facebook. And live na rin sa inyong mga talapihitan. Talapihitan, be. Sa inyong mga radio sets. Ganon. Radio sets. Wow! 106.70 po. Yan po ang hanapin po ninyo. Para po magkarinigan po tayo at para po magkakamustahan po tayo, lalong-lalo na po sa mga panggapo natin na nasa biyahe po. Tulad ng ating listener ngayon, si Love Ron, na nasa TikTok kanina, si Al Ron. Good morning! Thank you for tuning in kanina sa ilang piraso na viewers ko sa TikTok. Uy, nag-live ako sa TikTok. Kanina. Wala kasi ako magawa kanina. Sabi ko, why not? Let's do a live. Wow! Arte mo dun, te. Kasi yan, isa siya sa mga nanood sa atin. Si Al Ron, si Love Ron on TikTok. Wow! Magka po na tayo sa kwento natin. Ang kwento po natin ngayon sa Lihim ng Liham ay si Jill. Si Jill na talagang yung kanyang mental health ay talaga nagsasuffer na because of her husband. O kinasal sila, 3 beses na siyang niloko ng kanyang asawa, tapos hindi pa good provider yung kanyang asawa. When we say good provider, hindi siya nakakapagbigay ng, hindi nga man lang enough di ba? Sobra-sobra, walang ganun. Wow! Hindi niya na ibibigay ng maayos. Ang ending, imbes na yung lalaki yung nagbibigay ng financial help sa kanilang pamilya, obligasyon niya yun, responsibilidad niya yun. Ang gumagawa ng paraan si Jill. Nangungutang siya kung kani-kanino, mahal ko. Para lang po magkaroon po ng pagkain, diaper, gatas, at mga gamot yung kanyang mga anak. Wow! Dapat kung tutukusin, talagang responsibilidad ng tatay. Responsibilidad naman ng dalawa, nanay at tatay. Pero ang bulk o yung bigat, talagang nandito lang kay Jill. Kaya naman nakakaawa itong letter sender natin, mga Ano ba ang kailangan niyang gawin? Give up daw kasi ni Jill din yung kanyang career para lang po sa kanyang pamilya at para sa kanyang asawa. Because syempre, she wants to be a good mom sa kanyang mga anak and a great wife sa kanyang asawa. Wow! Ano nga ba dapat niyang gawin? Kung ako sa'yo, Jill, kapag wala kang ginagawa, eto na po muna ha, why not try Game Zone? Kasi sino ba naman ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo na kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa tong its at iba pa, tara na sa Game Zone.
Kasi fun, believable ha ang Game Zone dahil you play real game of Tong Its with real players for free. May chance ka pang makasplit ng over 34 million pesos, Jill, at may chance ka pang mag-claim ng 14,640 pesos daily. Wow! Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamitin panglaro sa kahit anong game at pwede pang i-cash out. Pwede mo pang i-cash out. Na madali kasi, Lindsay, eh. Chill. O, alam mo ba na may dalawang event araw-araw? Kaya kung G ka na, visit gzone.ph and other social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. G na sa Tong Its, Tara Game Zone. Wow! Abangan din ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to 10 million pesos na paglalabanan, kaya naman visit gamezone.ph now to learn more. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Wow! Jill, basa tayo ng mga comments po ng mga panggapo natin para kay si Jill. Nagsasuffer ang kanyang mental health at gusto niya po makarinig ng advice from us dito po sa Lihim ng Liham. Ang sabi ni Ate Yoli, kausapin mo ng masinsinan at kung wala pa rin siyang gagawin, sabihin mo na sa parents mo para naman gumaan ang mental health mo at mapayuhan ka ng parents mo. Talaga. Totoo yan. Sabi ni Neil Perez, uy madam, nakabalik ka na pala. Neil, hindi. PowerPoint lang to, Neil. Neil, nakakaloka naman yung mga negosyo mo dyan. Kanegosyohan mo. Wow! Ano nga yun? Chicken wings? Ibang-iba ka na, Neil. Penge namang manok dyan. Charot. Uy, sa Cavite. Go mo yan, Neil. Sabi naman ni Marife, ate, respect yourself first para sa mga anak mo. Hiwalayan mo na yung asawa mo. Hindi na bisyo ang pagkababaero niya. Sakit na niya yan. Sana makalabas ka sa problema mo na yan. God bless you. Oo nga, no? Kasi hindi mo masasabing pagkakamali lang yung once, twice, diba? Third, tapos 3 times pa sa third time. Masasabi mo bang pagkakamali yon? Feeling ko hindi. Choice na yon, oo. Ginusto niya na yon kasi nakalusot siya nung once at saka second time. Kaya yung sa third time, carry, oo, kaya ko palang lusutan. Wala namang magagawa yung asawa ko eh. Sa akin kasi siya, nakasandal. Yan ang kanyang rason, mahal ko. Kaya malakas yung loob niyang mambabae, manloko, at pabayaan kayong mag-iina. Kasi gumagawa ka naman ng paraan. Wow! Masakit marinig, di ba? Pero yun ang katotohanan. Basa pa tayo dito. Sabi dito ni Arch, merong mga tao talaga na insensitive sa needs mo. Unfortunately, hindi sila magbabago dahil masyado silang self-absorbed. 'Di ba? Kung di mo na talaga kayang magtiis sa setup na yan, it's best to leave. Para na rin sa kapakanan mo at sa mga bata. Merong mga tao talaga na insensitive sa needs mo. Ay! Nadoble pala yun, Arch. Oo. So there you go. Mahal ko pang gako. Sino pa yung mga may masasabi dyan? Oh, yun nga. Chicken wings and cafe po. Thank you so much palagi. Anong thank you ko dyan? Patikim. Ay, nako. Thank you so much, Neil. Si Boy Cam. Alam mo kung naniniwala ako na the more na tinatago mo sa puso mo at sa isip mo yung mga bagay, the more ka na magsasuffer alone. Kasi walang iba nakakaalam ng problema mo eh. Wow! Gone are the days na ang mga tao, mahal ko pang gako baby ko, talagang sinosolo lang nila yung mga problema nila. Alam mo, ang kagandahan nga dito sa technology natin ngayon, kapag kailangan mo ng tulong, it's just a few taps away. You know what I'm saying, girl? Ibig ko sabihin, madaling humingi ng tulong ngayon. 'Di ba? Ang dali sa messenger, sa text, sa tawag, 'di ba, sa voice call. Ang daming makakahingi agad ng tulong sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak, pamilya because ang dali na ng technology. Hindi katulad nung unang panahon para makahingi ka ng tulong at masabi mo na masama yung loob mo. Kailangan mong sumulat pa at hintayin yung mga, 'di ba, nangongolekta ng lihim, 'di ba? Ng liham pala, oo. Mga kartero, 'di ba? So bago mo pa masabi na masama yung loob mo at may problema ka, nawala na agad yung problema mo. Oo, 'di ba? Lumipas na agad kasi mga 1-2 buwan bago makarating yung sulat mo doon sa paroroonan. Wow! Pero ngayon, it's just a few taps away, it's just a few rings away.
Kaya madali na ngayon sana eh. Kaya lang, may mga tao talaga na hindi magaling at hindi gustong mag-open up agad-agad ng kanilang problema, lalo na sa mga kaibigan at pamilya nila because hindi ganoon kalakas yung loob nila. 'Di ba? And hindi naman natin sila masisisi. Minsan ganyan din ako eh, hindi malakas yung loob ko. Hindi sa matibay yung loob ko, pero wala akong lakas ng loob na i-share sa ibang tao yung sama ng loob ko, ng pakiramdam ko, 'di ba? Alam mo yun, experiences ko na hindi kagandahan. Pero hindi siya okay eh for our health, mental, physical, and well-being. Hindi siya okay. So, Jill, kailangan mong sabihin yan one way or another doon sa taong involved. Bago mo sabihin sa mga tao sa paligid mo, syempre dapat sabihin mo muna yan doon sa asawa mo. 'Di ba? I'm sure sinabi mo na nakagawa ka na ng paraan, 'di ba? Nagawa mo na yung first step, and that is to inform your husband about your problem, pero wala siyang ginawa. Kasi yan yung sinabi mo eh. Ang tingin sa'yo ng asawa mo, lagi kang nagdadrama. Ang sakit nun bilang asawa, bilang misis. Kasi ginagawa mo ang lahat para itayo yung pamilya mo, para maging okay yung mga anak mo. Pero sa tuwing nauubos ka na, sa tuwing nararamdaman mo na ma-empty na yung katawan mo dahil naibigay mo na lahat, walang present para tulungan ka and to fill your cup again. Wow! 'Di ba? Siguro ako, once and for all, sabihin mo lahat-lahat ng hinaing mo sa asawa mo. Tapos kapag wala pa rin nangyari, doon ka na humingi ng tulong sa mga magulang mo. 'Di ba? Kasi sasabihin ng iba, hindi mo dapat sabihin sa magulang mo yung problema mo sa asawa mo. Kasi mag-iiba yung tingin nila. Kesa naman sa masiraan ka ng ulo, day. Kailangan mo ng saklolo. 'Di ba? Kailangan mo ng mga taong bubuhat sa'yo sa mga pagkakataon na napakahina mo. Kasi yung taong inaakala mong bubuhatin ka at aalagaan ka, gagamot sa mga sugat mo, sa mga pagkakataong hindi mo kaya yung sarili mo. Siya yung wala eh. Siya yung akala nag-iinarte ka lang, akala nagdadrama ka lang, hindi ka pinapakinggan. Hindi pinapakinggan yung luha mo at yung sama ng loob mo. 'Di ba? So walang iba makakatulong sa atin kundi yung mga nagluwal sa atin at nagpalaki sa atin kundi ang ating mga magulang. Wow! 'Di ba? Sabi ni Austin, taguba. Siguro sa iba mali ang ipapayo ko, pero ate, mag-inuman na lang kayo. Tapos saka may open sa kanya yung hinaing mo. Diba? Hindi kasi kanya-kanyang style eh, para ma-open up, 'di ba, yung problema. May inuman, may heart-to-heart talk. Meron namang iba, nag-iiwan ng notes sa ref, 'di ba, para doon sabihin lahat ng nararamdaman niya. May iba na mini-message. Ako ganyan ako kay Romel. Pag may problema kami, tas hindi ko talaga siya kayang harapin kahit nasa iisang bahay lang kami. Ang gagawin ko, i-message ko siya ng mahaba. Hindi ko alam kung binabasa niya. Oo. Pero ang style dyan, sa pinakadulo, nandun yung pinaka-juice ng gusto mong sabihin sa kanya. Pinaka-idea sa lahat. 'Di ba? Ganyan. Bakit? Ano ba problema? May ginawa ba ako? Ganyan. Nandidiri ka ba sa akin? Oo. Ganyan. Sa pinakadulo. Kanya-kanya ng style. Pero kailangan mong maparating sa kanya sa pagkakataon na to. Hindi sabihin mo hindi ka nagbibiro at you don't mean any drama, ganyan. Pero talagang hindi mo na kaya. Wow! Kasi dapat siya yung sumasaklolo sa'yo kapag hindi ka okay. Pero hindi kasi ganun yung nangyayari. Tapos the moment na, alam mo yun, nagkibit-balikat lang siya, okay, anong gagawin ko? Di wow. Di meow. Walk away. Girl, huwag ka matatakot na umalis sa isang sitwasyon na hindi na nagsiserve sa'yo ng maayos. Kasi in the end, kayo yung magsasuffer niyan. Hindi lang ikaw. Sa ngayon, ikaw pa lang yung nagsasuffer kasi wala pang kaalam-alam yung mga anak mo. Pero deserve ng mga anak mo na magkaroon ng nanay na buo. Buo, maayos ang pangangatawan, maayos ang pag-iisip. Wow! Girl, hindi deserve ng mga anak mo magkaroon ng tira-tirang nanay na lang. Alam mo yung tira-tirang nanay? Yung tipong kung ano na lang yung meron, yun na lang yung i-consume nila. Kung ano na lang yung state of being ng nanay na meron na natira, yun na lang i-consume ng mga anak. 'Di ba? Yung pagod, yung hirap, yung puyat. Anak, ito na lang yung meron ako kasi alam mo yun, 100% ko na sa problema namin ng tatay ninyo eh. Wow!
100% ko na yung sarili ko sa tatay ninyo kakaisip sa stress. Kasi niloloko ko ng tatay nyo. Ito na lang, 10% na lang yung meron ako. Tira-tira na lang yung para sa mga anak mo. Huwag naman ganun, be. Masakit yun para sa mga anak. Wow! Deserve nila na magkaroon ng nanay na everyday gigising sila at ang haharap sa kanilang ina ay yung 100%, o hindi man 100%, 90% present at maayos. Diba? Para magkaroon ng masayang pamilya, para magkaroon ng masayang tahanan. Diba? Hi! I feel bad for the kids. 9:24 on the clock, mahal ko Panggako baby ko. Again, huwag ka matakot mag-walk away. Get out of that relationship. Get out of that marriage kung sa tingin mo, it doesn't serve you well na. Wow! So again, you don't deserve that. Sinuko mo na yung career mo. Sinuko mo na yung well-being mo dito sa marriage na ito, sa pamilya na ito. Ano pang susunod na isusuko mo? Yung kapitbahay mo? Wag naman. This time, piliin mo yung sarili mo. Diba? That is why I am gonna be playing this song mula po kay Yeng Constantino, mahal ko, Panggako baby ko. Saktong-sakto to, mahal ko. This song is called Ako Muna. Okay? Once again, this is by Yeng Constantino. Ito po ang lihim ng liham sa 106.7 Energy FM. Wow! Kasama niyo po si Lindsay. Lindsay! Mwah! All the way till 11 in the morning. Tutok lang! Minsan